umaga lahat sa tanghaling ito. Pinaka kay dakila niya sapagkat ako po ang itinindig niya sa harapan sasalubong sa umagang ito ay ating pagnilalaman ang hindi basta-basta po natin matatanggap at mapapatawad ang tao ngayon kung hindi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya po, wala po akong hawak na listahan upang magbahagi sa harapan ito. Kung sino na lang po ang aking lalapitan, ipakita nyo po kung paano nyo natanggap at napatawad sa inyong buhay. Kung ano man po ang mga dapat na ipahayag niyo po sa harapan na ito. Muli po ngayong pong umaga ito, una ko po munang tatawagin ang aming Nanay Mirna upang maghandog ng isang awitin sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat po, Ama. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid, lalo tigit sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon, sa 15 taon na kaloob mo sa aming minamahal na Apo Conching. Nais ko pong alayan ng awitin ng ating Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. At salamat sa iyo, anak, sa pandamang binigay sa iyo ng Diyos. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng nais ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli ko handog sa iyo. Patnubayan mo at paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, bagling tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng nais ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, dagling
tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tataligdan ko. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli ko handog sa iyo, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tataligdan ko. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo, patnubayan mo't maghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tataligdan ko. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Nadama niyo po ba ang presensya ng Panginoon habang umaawit ang ating Nanay Mirna? Sapagkat ano ang sabi niya, tanggapin lang daw po natin ng Panginoon, doon na ano'y tatalik kanyang espiritu. Kaya po, haba po siyang umaawit, daman-dama ko po ang banal na espiritu na sa dakong ito ay walang pagkabula, talagang buhay na buhay sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng ating Panginoon. Talaga pong pag nadama po natin, ang lahat po ng hindi marapat at dapat ay ating tatalakdan at tatanggapin natin ang kanyang espiritu. Muli po sa pangalawang magbabahagi, ang akin pong tatawagin ang aming shepherd na si Kuya JR. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Panibagong araw na napakapalad natin sapagkat na muli tayong narito lahat. Taas nga po lahat nung narito kahapong anniversary. Taas nga po ang kamay. Ay, kamakalawa po pala. Parang kahapon lang po kasi may flashback pa ako eh. Talagang parang nakita ko po kasi yung kaganapan ng anniversary kung napagnilayan po natin mga kapatid. Napaka-smooth po ng binigay ng Panginoon. Na talagang masasabi nating pagka ang Diyos ang kumilos, pinagharian ng bawat anak niya. Nakikita po natin talagang hindi kamukha mga nakakaraan. Ngayon po talagang nakita ko po kung paano lahat ay talagang nakinabang at lahat ibinigay ng Diyos yung paraan kung paano nga siya kumilos. Ganyan po ang Panginoon. Kapag tanggap natin, ayon nga po sa tema ng kapatid, pagtanggap po ano. Pagtanggap sa Panginoon. Kasi po ako, ang babahagi ko po sa inyo, ayon po sa tema, pagtanggap daw po. Mula po nung tanggapin ko ang Panginoon, sapagkat sabi ko nga,
Paano ko ba makikilala ang Panginoon kung hindi siya nagpakilala sa akin? Yun po ay isang katotohanang ibabahagi ko na napakahirap pong kilalanin ng Panginoon kung hindi siya ang magpapakilala sa iyo. Sapagkat tayo po, nasa sanlibutan bilang ako, maraming gusto, maraming hinahanap. Subalit nung ibigay sa akin ng Banal na Espiritu, taong 2005, talagang masasabi ko po, hinawakan ako ng Panginoon na hindi ko sinasabing hindi ako nagkakasala, subalit kapag ka ang Diyos ay tinanggap pala natin sa buhay natin, nandun na yung sa bawat araw, maghahari po yung kalooban niya. Na kung paano ka nabubuhay, kung paano ako kumikilos, siya ang nagtuturo. Ano po ba yung magiging masasabi natin nagagawa ng Panginoon? Sa buhay ko po, ginawa ako ng Panginoon na naging kontento sa lahat ng bagay. Na nagpapasalamat sa kung ano meron. Sa dating buhay ko, naghahanap ako. Maraming hinahanap. Naghahanap buhay. Na napagnilayan ko po na hindi po pala yun ang kalooban ng Panginoon. Yung mag-concentrate tayo sa hanap buhay. Ang kalooban pala ng Panginoon, tamang gusto niya na mabuhay tayo ng masagana. Subalit alam niyo po mga kapatid, ang kasaganaan po nasa Panginoon. Wala po sa mga material na bagay. Na kapag tinanggap natin yung Banal na Espiritu na ipagkakalob niya sa atin, kagaya po nung nagaganap sa buhay ko, talagang masasabi ko po sa inyo ng may pangangalandakan ko po talaga na sabi ko nga, paano kaya kung hindi nagpakilala ang Banal na Espiritu na mula sa dakilang Ama? Patuloy po akong naghahanap buhay sa ngayon na sa kabila ng paghahanap buhay, patuloy kang nasasabi mong hindi mo masasabing hindi ka nakakapanglaman ng kapwa mo, na talagang hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Na ang Diyos pala pwedeng kumilos kapag tinanggap mo ng ayon sa kalooban niya, nabibigyan kanyang na ikabubuhay na hindi ka magkakasala. Na kung ano lang yung kanyang ilalaan para sa'yo, maging kontento ka, pasalamatan mo. Yun po ang napagnilayan ko na talagang matatag na ibinibigay ng Panginoon. Na sa pagtanggap natin sa Kanya, nandun po yung patnubay ng Banal na Espiritu. Na sa bawat araw na nakikita ko po sa dakong ito, na patakbo tayo sa maglabing 5 taon, sa bawat salita ng Ama, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po Kunching, napakarami pa po nating matututunan sa bawat nating pagtanggap at pakikinig. Kaya po, walang hanggang papuri sa Panginoon sa bawat araw na inalalaan niya sa dakong ito na mapapalad nga po tayo na hindi lamang karamdaman ng ating katawang lupa, kundi ang kagalingan ng ating kaluluwa, ang ating minimithi, sapagkat yan po ang nasa ng Ama, yan po ang inuunan niya. Yung kagalingan ng ating kaluluwa na talaga namang, sabi nga, maski ka hindi humarap sa mga bagay na makasanlibutan, kapag kakapiling mo ang Banal na Espiritu, talagang siya ang nagtuturo kung ano yung gagawin mo. Maging sa hanap buhay mo, maging sa pamilya mo, yung mga bagay na hindi mo kaya kapag idinulog mo sa Kanya at inilaan mo sa Kanya, ipagkatiwala mo siya ang kikilos. Lahat po tayo may pagsubok at may pinagdadaanan. Subalit para sa akin, ang masasabi ko lang po at maibabagi sa inyo, walang tanging tanggulan kundi ang Panginoon. Walang tanging makapagbibigay kundi ang Panginoon. Sapagkat siya ang kumikilos, ang Kanyang Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na po Kunching. Kaya ito lamang po ang maiiwan ko sa inyo mga kapatid. Patuloy lamang po tayong magsumakit na makilala ang Diyos, Espiritu sa dakong ito, sa katauhan ng mahal na po Kunching. Sapagkat ang katotohanan po talaga na sa bawat tumatanggap, alam ko po, katulad ko, nakinabang. Ganun din po kayo. Makikinabang rin po kayo sapagkat
katahasan nga po sinasabi. Sabi po, hindi lahat nakikinabang. Tayo po, nang naririto, ibilang na po natin yung sarili natin sa dapat na makinabang. Ang sabi ng Panginoon, huwag nating sayangin yung bawat araw sapagkat bilang isang nagpapatuto sa harapan nyo, talagang yung pakinabang na makukuha natin sa dakong ito, bawat sarili po natin ang makakapagpatunay at makakapagtotoo kung papaano ang Diyos Espiritu sa katuhan ng mahal na po kunching ay makikita natin at madadama natin kapag ating ninamnam ang bawat salita sa kanyang katauhan. Ganyan po ang Panginoon sa dakong ito na talagang sa tuwin na nagtitipon. Kaya tayo pong lahat, magtibay po tayo, manalig, magtiwala na sa dakong ito, ano man ang nais mo kapag kakalooban niya, walang imposible, ibibigay ng Panginoon. Muli po, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos at isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Muli po, maraming salamat, mahal na kapatid. Tawang katotohanan po ang kanyang sinabi sa harapan na ito. Sapagkat kung hindi nga po niya natanggap ang ating Panginoon, maisusuko niya po ba ang kanyang mga hanap buhay bilang isang kalalakihan? Kaya, patuloy ka lang sa pagtanggap sa Panginoon at ang lahat ng iyong dapat baguhin ay ipagkakaloob ng Panginoon sapagkat sa pananalig at pagtitiwala. Ngayon po ang aking tatawagin ay galing pa po sa yung lugar kung paano niya po tama ang pagtanggap niya sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Tita Au. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa iyo, Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Muli ay pinahintulutan mo na makabalik ako sa lugar na ito, sa dambana, tipanan ng mga tao. Salamat sa paggabay at patnubay na muli ay nakarating kami ng malulhati, 10 ng aking pamangkin at kapatid. Salamat sa paggabay. Bagamat kami ay malayo, patuloy mo pa rin kaming ginagabayan. Ang lahat ng ito ay manulag po sa iyo, Panginoong Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sobra pong galak sa puso ko ang makabalik muli sa dambanang ito. Sa loob ng 1 taon, narito muli ako. At sobrang galak din po ang nararamdaman ko dahil nakarating kami sa anniversary ng Divine Mercy at kasama ko pa po ang aking kapatid at pamangkin na hindi ko maubos maisip na narito na nga sila dahil lagi naming pinag-uusapan sa araw-araw na sana ay makarating ka dahil 14 years bago nakarating ang aking bunsong kapatid. Dahil lagi po silang nag-uusap ng apo. Ako po ang nagpakilala sa kanya sa mahal na apo. So, sa bawat araw na sa pag-uusap nila, siya ay nanalig at nanampalataya. Bagamat siya ay malayo, maraming mga pagsubok, subalit nalampasan niyan lahat yaon. Kaya ngayon po, naririto sila, ang mag-ina, si Pat at saka si Julian. At isa pa po, nagpapasalamat din po ako dahil ang aking kapatid na may anak na hindi siya makalakad. Kung kilala po niyo siya, nasaan ba si Edith? Ayun po si Edith, pamangkin ko po siya. Tumatawag po sila sa amin nung siya ay hindi raw siya makalakad. Dati na po siyang na polio, nung 1-year-old pa siya. Subalit, kahit na gano'n ang kanyang hinahinatnan, patuloy pa rin siyang nagsisikap na makapagtrabaho at matulungan yung kanyang mga magulang. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nagkaroon ng naaksidente siya, nadapa daw siya sa loob ng CR.
at nagkaroon ng crack sa tuhod. So, tumawag po yung tatay niya sa amin na ooperahan nga daw. Nung time na ooperahan siya, sabi ng kapatid ko, tulungan niyo kami. Sabi namin, bago kayo magdesisyon, sabi ni Pat sa kanya, tumatawag si Pat sa kanya, sabi niya, bago kayo magdesisyon ng pa-oopera, pumunta muna kayo kay Apo. Ako naman, puro text ang ginagawa ko. 3 kaming magkakapatid o nagtulong-tulong na makarating dito. Salamat sa Diyos at tinanggap nila. Bagamat wala kami dito, panayang tawag din namin sa kanya na manalig ka lang at manampalataya, gagaling ka. Kaya nga po, nung araw-araw na panonood ko ng internet, hindi po ako lumalaktaw ng panonood sa internet. Nakikita ko po silang mag-ama at saka yung nanay niya, naririto araw-araw. Nung pong mag-share siya na siya ay pinatayo ni Apo, nag-share siya, tapos nakakatayo na raw po siya, samantalang lagi lang daw po nakahiga sa kama, doon na dumudumi. At meron lang siyang dumihan doon sa ilalim, binutasan yung subalit. Napakadakila nga po ng Panginoon sa pananalig at pananampalataya, sa mga prayer ng mga alagad, sa mga prayer ng ibang mga kamag-anak namin. Ngayon po, ayan siya, hindi natuloy na operahan, nanalig at nanampalataya siya na sa darating na araw, makalalakad siya. Sama-sama po kaming nagdarasal, nawa nga po ay patnubayan siya. Kaya nakikita ko ang pag-share ng kanyang mga magulang. Halos talagang naiiyak po kaming magkapatid pagka nakita namin sa internet na nag-share siya. Patawad po sa facilitator na wala po ako sa tema, mamaya na lang po. Bagamat ako ay 1 taong wala dito, isishare ko na rin po dahil nakikita ko po sa mga pasyente rito at mga tagasunod na parang mga bago sila. Isishare ko na rin po kung ano yung naganap sa aking buhay. Simula nang makarating ako dito, 2005, nakarating po ako dito, wala pa itong dambana na to. Kaya po ako nakarating dito, nagkaroon ako ng polyp sa matres. Yung po ay pinatingnan ko sa doktor at sinabi ng doktor na ooperahan ako. In-schedule po ako ng ooperahan ako ng ganong araw. Subalit, mayroong ginamit ang Panginoon para hindi matuloy ang operasyon ko. Tinuro ako dito, pumunta ka kay Apo, baka gumaling ka, ang sabi sa akin ganon. So, nasa simbahan po kami noon, sabi ko sa mister ko, sige pumunta tayo. Yun nga po, nagpunta kami, mahal na araw po noon, April. Pumunta po kami sa mahal na Apo, yun nga po, nung sabihin niya na, huwag kang mag-alala, yung polyp na yun, maalis yan. Pagka manalig ka lang at manampalataya, mawawala iyan. Niresetahan po ako ng gamot, siyam na klase ng dahon-dahon, inumin ko sa loob ng 1 buwan. Wala pa pong 1 buwan, gumaling na po ako na wala po yung nararamdaman kong sumasakit sa likod, saka dun sa pusong ko, sa balakang. So, nung wala na po akong nararamdaman, nagpa-test po uli ako, nagpa-ultrasound para malaman ko na talagang wala na. Alam po ba nyo, nung magpa-ultrasound uli ako, sa ibang doktor po, hindi sa dating doktor, nagpa-ultrasound po ako, wala na po yung polyp, tinangay ng mga dahon-dahon. Kaya napakabuti po ng Diyos dahil sa halip na ma-opera ako, hindi po ako na-opera. Gumastos sana ako ng malaki, hindi po ako gumastos. So simula po noon, naglingkod po ako dito, naghuhugas ng, ala pa po yung naggagamutan po dito, pagkatapos gamutin, haplusin ng mga alagad, kami po yung naglilista doon o kaya naghuhugas ng baso para sa mga pasyente, yung mga iniinuman ng mga pasyente. Doon po ako nagsimula. Hanggang 2011 po, nakarating nga po ako ng Dubai, kinuha po kami ng mga anak namin. Nang nasa Dubai na po ako, bago po ako umalis dito, pinakapa ko kay Apo yung isang breast ko. Mayroon pong maliit na mass lang.
ganito lang po ang laki. Sabi ni Apo, manalig ka, wala iyan, kulani lang yan. Pinanaligan ko po iyon. So, nung nandun na po ako, matigas po kasi ang ulo ko. Sabi ni Apo, huwag kang magpaka-stress, huwag kang magpaka-depress, sabing ganon. Manalig ka na mawawala iyon. Yun nga po, matigas ang ulo ko, hindi ko po sinunod yun. Kung ano-ano yung ginagawa ko. Kahit yung mga anak ko, binabawal ako ng pagtatrabaho at pag-alaga ng pagtatrabaho ng mabibigat. Hindi ko po sinunod. Yung po, lumaki na nga po yung bukol. Sabi ni Apo, nasa sa iyo kung ipa-opera mo. May habag at awa ang Ama na makakaraos ka, sabing gano'n ni Apo. Yun nga po yung mga anak ko. Pinadoktor ako, nagdesisyon sila na ipa-opera. Nang nasa operasyon na po ako, pumayag po akong pa-opera, subalit ang pananalig at pananampalataya ay nasa banal na espiritu pa rin at batid ko na nakagabay siya sa akin. Nang ipasok po ako sa operating room, wala po akong naramdaman, kaba o ano pa mga pag-aalala. Dahil nung ipasok po ako sa operating room, hindi ko na po naramdaman yung kung ano ang itsura o kung ano ang klase ng operating room na pinasukan ko dahil may pinainom pala sa aking tablet para hindi ko maramdaman yun. Iyon ang hiniling ko sa Ama na sana huwag kong maramdaman na ako ay injection ng anesthesia. Wala akong naramdaman hanggang sa matapos ang operasyon. Wala akong sakit na naramdaman at batid ko nakagabay sa akin ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Yun nga po, natapos ang operasyon. After the operation, lahat po ng examen na ginawa sa akin, puro negative. MRI, sa baga, sa dugo, puro po negative na lahat. Tapos po, nung pagkatapos ng operasyon, pinabalik kami. 1 week akong naka-confine, pinabalik kami ng kinabukasan. Sabi ng doktor, ikekemo daw ako. Tapos yung mask na nakuha sa akin, yung tissue na nakuha sa loob nung bukol, ipapa-check pa daw sa Amerika. Babayad kami ng 170,000 pesos. Sabi ko, huwag na. Sabi ko sa mga anak ko, huwag na. Ganon din yun. Ipa-check man yun, gagastos lang kayo, ganon din. At sabihin mo sa doktor na hindi ako pakikemo. Sabi ko, nananalig ako na kahit hindi ako kemo, gagaling ako. Pumayag yung mga anak ko, pag ako'y pinakemo nyo, madadali ang buhay ko, hindi ko kaya ang magpakemo, sabi kong ganun. Yun nga po, pinag-usapan namin ng mga anak ko na, sige nanay, susundin ka namin, pero huwag mong pabayaan ang sarili mo, huwag kang magpaka-stress at magpaka-depress, sabing ganun. Hindi nga po ako nagpakemo. Kahit minsan hindi ako bumalik sa doktor, kahit na anong gamot, hindi ako maliban lamang dun sa paracetamol na inireseta sa akin kung ako ay may lagnat at saka yung sa kirot. Simula po noon, nung bumalik ako dito, hindi ko maitaas yung kilikili ko dahil inalisan nga po ako ng lymph nodes dito sa may dibdib at sa kilikili. 15 na lymph nodes yung inalis sa akin. So, napakahirap ang pagkilos ko. Nung pong nandito ako, 10 days pa lang, hindi ko maitaas pagka nagpupurit, nagsasayaw, hindi ko maitaas yung kilikili kong ganyan. 10 days pa lang po, naitaas ko na yung kilikili ko. Ang sabi ng doktor, mahihirapan kang itaas ang kilikili mo dahil nga dun sa pagka-opera ko sa'yo, saka yung inalis na lymph nodes. Subalit na wala po yun. Wala nang sakit ng likod hanggang sa makabalik ako sa Dubai. Pagkabalik ko po sa Dubai, talagang na araw-araw nanonood ako sa internet. Hindi talaga ako lumalaktaw. Lumaktaw man ako kung may lakad kami sa umaga. Sa gabi, inire-replay ko yun. Para bang yung sa pamamagitan ng tema na pagtanggap, lahat ng mensahe ng banal na espiritu, tinanggap ko pong lahat yun. Anumang pagkakasala, anumang pagkakamali, pinagsisiyahan ko at ihining ko ng kapatawaran sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Lahat ng mga pagkukulang ko, lahat ng sa mga kapatid ko,
Bagamat ako ay naging mataas, nung araw na wala pa ako dito, inalis ko na pong lahat yun. Hiningi ko na ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya nga po, nung nasa Dubai ako, bago ko bumalik dito, parang may nararamdaman naman ako doon sa kabilang breast ko. Sabi ko, Diyos ko, huwag mo pong ipahintulot na lumipat na nga ito. Sabi ko doon sa mister ko. Gabi-gabi, hinahaplos namin ng towel na maliit, maligamgam na tubig. Kung ano yung kaya yung nung init, idinadampi ko rin sa tapat ng bukol. At idinulog ko din kay Apo, mayroon po akong mask na naman na nakakapa. Manalig ka, stress lang yan kasi nagpapaka-stress ka, nagpapaka-depress ka. So gabi-gabi po, pinanaligan ko sa pamagdampi ng mainit na towel. Gabi-gabi yun, dinadampi ko yun at saka yung meron akong pamahid na tiger ban, nawawala yung kirot. Sabi ko, hindi ko na, yung sa kilikili ko, marami kong nakapang mga kulani na naman. Sabi kong ganun. Subalit, napakadakila ng Diyos. Nung malapit na kaming umuwi, sabi nung mister ko, sumasakit pa ba yung kilikili mo? Hindi na, nawala na, kasi malapit na tayong umuwi. Sabi ko, naiiyak nga po ako sa sarili ko dahil mau-opera na naman yata ako, sabi ko. Mawawala na naman yata ako yung isang breast ko, sabi ko. Subalit, nilakasan ko ang loob ko, pinanalaligan ko na hindi itutuloy ito. Tutulungan ako ng Ama. Yun nga po, ngayon wala na. Napakabuti ng Diyos talaga, bagamat nagkakasala, subalit andyan pa rin ang kanyang paggabay, pagpapatawad, pagmamahal, na lagi sa amin ay iniaalay. Ganon din ang mga kapatid ko. Sabi ko, manalig lamang tayo at manampalataya. Lahat ng hinihiling natin, ipagkakaloob. Nung pong umuwi kami, sabi ng mga anak ko, saka yung pong mister ko, tumataas din ang presyon. Magpa-check up muna kayo, nanay, tatay, bago kayo umuwi. Hindi na kami magpapa-check up. Doon na lang kami pupunta sa Dambana. Doon na lang kami magpapa-check up. Doon kami lubusan gagaling. Yun po ang pinanaligan ko. Kaya pagbalik namin sa Dubai, 100% tanggap ko na at magaling na ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Konsing. Yun po ang aming pinanaligan, ang kanyang mga banal na mensahe sa araw-araw. Kahit kami ay malayo, hindi po kami nakalilimot sa Kanya. Kaya tayo pong lahat, magtibay po tayo. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa sa ating mga karamdaman. At lahat ng iyon ay pagkakaloob ng Ama. Maraming salamat po. Muli po maraming salamat, kapatid na Titaw, sapagkat marami man po siyang pinagdadaan ng karamdaman sa kanyang katawan, subalit sa pagtanggap niya sa Panginoon, ang lahat po na yon ay hindi nababakas sa kanyang mukha, kundi nananalig at nagtitiwala siya, ipagkakaloob din sa kanya ng ating Panginoong ang lubusang kagalingan. Isa pa pong magbabahagi, galing pa rin po siya sa malayong lugar. Isisiwalat niya po kung paano niya po natanggap ang Panginoon sa pamamagitan ng panonood ng internet sa araw-araw. Tinatawagan ko po ang kapatid na magandang umaga po sa hapong ito sa inyo po lahat, sa mga alagad po, sa mga choir, sa mga ano po, tagasunod, sa mga lahat. Hindi ko po kasi alam pa yung tema po. So,
pagtanggap. Pwede po ba mamaya ngayon? share ko man lang po paano po ako naging tagasunod po. Kasi po siguro po taon po ng 1990, di ba? 2007 po siguro. Palagi po pag tumatawag po ako, nagka-problema po ako or nagkaroon po ako ng malungkot, gano'n. Tumatawag po ako sa kanya. Siya po yung unang-una kong tinatawagan. Tapos, nagkataon naman po, lagi po siya natutulog dun sa 3rd floor. Kasama po niya si Mother Maris. So, pag tinatawagan ko po siya, palagi po niyang sinasabi, puro apo, apo. Nagsasawa na po ako kasi, imbis po na pinapakinggan niya po ako, puro apo po. Sabi, apo, hindi pa ako naniniwala kasi anong apo, yung ganyan-ganyan. So, sabi ko po, pwede ba, huwag mo na yung apo hanggang, puro apo pa rin po hanggang nag-hang up na po ako sa kanya. So, sa katatawag ko po, si Mother Maris po, pinakausap po niya sa akin. Unang tawag, hindi po ako naniniwala. Pero nakikinig po ako kay Mother. Hanggang sa yung pangatlong tawag ko po, iba na po yung nararamdaman ko. Para pong, yung pong boses ni Maris po, ni Mother, para pong iba. Para pong nanunood, nalalamig ako ganon. Hanggang sa subukan ko ngang manood, tapos pinanood ko po si Apo na hindi pa po siya nakaputi. Nagkataon pa po, nung pinanood ko po si Apo, nasa Dalaya po siya, doon po siya nagme-mensahe. So, hindi pa rin po ako naniwala. Sabi ko, parang imposible yata, ganun. Hanggang sa nagkaroon po ako ng problema. Tumawag po ako sa kanya, sabi niya po, binigay po yung number ni Apo. Isang tawag ko lang po ka Apo, alas 12 po ng gabi, sumagot po siya. Sabi niya po, yung dinaing ko pong problema, maghintay ka ng 1 linggo. Maayos, nagkatotoo po yun. Lahat po. Tapos po, simula na po nung pagtatawag na po ako kay Mother, totoo na po yung nararamdaman ko. Tapos, si Apo po, paano po ako napasunod kay Apo? Dahil po sobra po manbait, sobra pong humble. Yung po yung una pong naging dahilan kung bakit po ako naniwala sa kanya. So, hindi niya po ako kilala. Tatawag po ako, alas 12, alas 4. Kinakausap niya po ako. Ang tagal po, mga 1 oras. Ganun po. Then, nagsunod-sunod na po. Ganun po pala pagka po lumalapit ka po sa Panginoon, lalo ka pa pong susubukan. Ang dami po. Hindi ko na po mabilang. Dami ko pong naging karamdaman sa personal na buhay. Pero si Apo po nakagapay po sa akin. Araw-araw po yun. Siguro po 3 beses ang araw. Tsaka naramdaman ko po talaga yung pagmamahal niya po. Ganon na kahit po ako nasa trabaho, bakit po nalalaman ni Apo pag may problema ako, nasa trabaho po ako, nag-ring po yung telepono sa bulsa ko. At anak, ganyan, manalig ka, wala yan, ganyan, ganyan po. Hanggang sa, marami po ako naging karamdaman din po, na pinagaling po ako. Hindi, kahit na po, naaalala ko po yung sinasabi ni Apo na basta manalig ka, gagaling ka. Marami po. Hindi ko, ang ko po, sasabihin ko, nagka-cancer din po ako. Katulad din po sa kapatid ko. Kaso po, nung una po lang sinabi po ng doktor sa akin na nagpa-check up po ako ng monthly, lang po yun, every annual check-up ko po. So, sabi po nila yung isang breast ko po dito, mas malaki. Sabi niya, talaga namang malaki yung kanan. Sabi ko, gano'n kasi lagi natin ginagamit. So, hindi po ako nagpa-exam. So, nung pong po ako sa breast exam, after 3 weeks pa po, bago ako sumunod, sabi po ng doktor, i-exam ulit kasi parang merong suspicious for cancer, yung pong nakita po sa exam. So, nag-ultrasound na po. Pagkatapos po ng ultrasound, sabi po cancer.
yun na po, tinawag ko na po si Apo, sabi ni Apo, paniligan mo, huwag mong pagagalaw, huwag mong wala yan. Kaso po, nagduda po ako doon. Doon po, nag-ano po ako, hindi naman po duda, yung doktor ko po kasi, parang anak ko na po siya, bata pa po, so talaga pong ginayad niya ako, sabi ko, hindi po ako naniniwala na may cancer ako kasi, wala naman po ako nararamdaman, sabi ko ganun. So, sabi niya po, di i-try natin. Sabi ko po, hindi. Sabi ko, hindi ako naniniwala kasi, bakit? Tinanong niya po ako, kasi sabi ko po, spiritual belief ko, na sinabi na pinaniniwalaan ko, ganyan, na wala. Doon po ako naniniwala. Kaso po, yung doktor ko po, mas makulit po. Siguro po, binigyan niya po ako na 3 weeks. Sige, bigyan kita ng 3 weeks para biopsy. Sabi niya po, after 3 weeks, tinawagan niya po ako, ayoko pa rin po. Tapos nung sabi niya po, huwag kang mag-isip, huwag kang mag-stress. Kasi kahit cancer, lahat tayo may cancer cells. Pag nagpapa-stress ka, magiging cancer. Doon po, 5 months po ako nag-refuse ng biopsy, pero hindi ko po pinanaligan yung sinabi ni Apo na huwag ako mag-stress. Nag-i-stress po ako, 5 months. Kaya po nung magpa-biopsy na po ako after 5 months, kakapilit po ng doktor ko, may nakita po sila na positive na po talaga sa cancer. So, iyon po, naniwala po ako sa sinabi ni Apo na wala po akong cancer, nabuo lang po dahil di po ako nag-trust. Ganon pa man po, sobrang mahal po ako ng ama kasi nung pong mabiopsy ako, in-schedule po ang surgery ko, wala po akong katakot-takot. Bakit po? Ang lakas po ng loob ko. Tapos, nandun nga po ako, dinidiscuss ang treatment. Nagsiselfie pa po ako sa phone. Sa Facebook. Kasi nga po, wala akong natakot hanggang sa pinasurgery na po ako, sabi ni Apo, basta manalig ka, wala. Alam niyo po ba, ang himala po doon, nag-refuse po ako ng 5 months na treatment nang po makita po ang resulta, very small cancer po. 1.2 cm, no stages, and then na-qualified po ako sa Amerika po, meron pong treatment na after surgery po, bibigyan ka po ng radiation na 25 minutes lang po, yun lang po. Intraderm po ang tawag, intrabeam po ang tawag doon. So, na-qualified po ako doon. So, ina po yung himala doon. Wala pong chemo, walang 6 years na radiation, kasi po hindi ko po makakaya yun. Pagka po ako i-radiation or ikikimo, hindi ko po makakaya. Mahal na mahal po talaga ako dahil pagkatapos po ng intrabeam, sabi po ng doktor, wala na pong pills, wala na pong medication, kasi po ang percentage po ng cancer ko, 3% in 25 years to come back. Hindi po ako naniniwala na magbabalik. So, and then magbalik man po, hindi po ako natatakot, kahit po anytime. Hindi po, kasi po, sabi po ng Apo, may cancer ka man, nagpa-treatment ka man, nagpa-chemo ka o radiation, kung babalik at mamatay ka kahit anong oras, kukunin ka ng Panginoon kung handa ka na. Kaya po ako, hindi po ako natatakot. Kaya po siya, lagi po siyang ninenervyos, yan po. So, mas pinalalakas ko po yung loob niya na gano'n. Mas dapat nga po mas malakas siya dahil alagad siya po. Ako pa po yung magsasabi sa kanya na gano'n na dapat gano'n, angkinin muna, huwag. So ngayon po, meron po akong nararamdaman dito. Yung pong kahit po nagbo-bloat po ako pagkakain ko po gano'n. Sabi po na Apo, hangin. Hangin po, nagpa-CT scan po, ultrasound, everything po. Wala pong makita. Puro po hangin sinasabi ng Apo. Yun po naniniwala ako. Nung as airplane po ako, siguro po ng pagkain kain po, puro pagkain, kain naman po ako ng kain. Sige, kasi hanggang sa kaupo po, 24 hours na flight. Sige po, nag-bloat po ako, ang sakit. Halos po, hindi na po ako makalakad o hanggang pagdating ko po dito. Alam niyo po, kumakain po ako sa taas, gusto kong po kumain, hindi ako makakain kasi parang ang sakit po dito, ganyan.
inaalok po ako ni na mother ng kanin, hindi po ako kumain ng kanin, puto lang po ganyan at konting ano. Tapos kasi sakit po, andyan po ang apo, akbay-akbay po ako, sabi, apo, tingnan niyo po yung ano, ang tigas, sabi ko po. Alam niyo po, ginanyan lang po ng apo, hangin. Alam niyo po, mula po nung pagkagaling ko dito ng gabi, kung ano po, ino-offer ng mga kapatid kong pagkain, hindi na po, ala po sumpong. Ala po, ang gaan-gaan po. Dati po, pag kumain lang po ako ng mga fried, gano'n, matitigas na pagkain. Sumusumpo ngayon po. Maya po, may dumarating na pagkain, pero kinakain ko po lahat. Ayun. Pero wala po akong nararamdaman ngayon. Magaan po lahat. Madami pa po sana, kaya lang po mahaba na eh. Salamat po. Ayun po, yun po palang pagpapatawad sa kanalang po yun. Salamat po, mahal na kapatid, sa mga pahiwaga at pagpapalang ipinagkaloob po sa kanya ng ating Panginoon. Ito pa rin po ang isang magbabahagi. Nagaling din po siya sa malayong lugar na kasama nila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa tanghaling ito, sa mga alagad po, IT team, choir, cups, sa lahat po ng mga tagasunod. Yung tema po yung pagtanggap. Sa akin po, yung pag naisip ko po yun, sa pagtanggap po sa Panginoon, pag tinanggap po natin yung pagmamahal niya, yung pagpapatawad niya, yung mga hindi po natin nakikita sa sarili natin, sa ating buhay natin, bigla po niyang parang ililift po niya yung veil sa eyes po natin na, wow, ganun pala ako dati, ganun pala yung nagagawa ko. Nagpag-usapan nga po namin ni Ate Edith kahapon, naghihakan po kami dahil napag-usapan po namin yung dating buhay po namin na, kumari po, Ate Edith, kung okay lang, nung sa dating buhay po niya, punta daw po siya sa comedy bar, yung na-share nga po ni Tita Beth na dati po, hanggang sa gabi po, late ng gabi, pupunta po siya ng comedy bar. Ako naman po, dating buhay, kung ano po ginagawa ko, nagna-nightclub po ako, kung ano po. Pag natanggap po natin ang pagmamahal ng Panginoon, ililift po niya yung veil sa eyes po natin na mali po pala yun, hindi po pala yung nais niya para sa atin. At sabi po sa Biblia, ang taong naglalakad sa dilim, hindi niya alam yung mga ginagawa niya sapagkat di niya kilala ang Panginoon. Ganon po ako, hindi ko po kilala ang Panginoon. Kaya sa lahat po mga ginagawa ko, hindi ko po alam na mali po pala. Subalit, yung pakiramdam ko po, hindi po ako maging makontento. Yun nga po yung sinasabi po ni Tita Beth na, opo, sa sandaling panahon, masaya po kayo, subalit pag uwi po sa bahay, wala pong saya, wala pong galak. Lahat po hinahabol nyo, subalit hindi po mapuno dito sa puso. At sa pagtanggap po sa Panginoon, masasabi ko po na para sa sarili ko, napatunayan ko po na natanggap ko po siya sa pagkabahagi ko po sa kapwa ko, kung ano man po yung nabigay sa akin ng Panginoon. At iyon po yung pagmamahal at pagpapatawad sa tema po na pag natanggap po natin ang Panginoon, kailangan po yung mga binibigay po niya sa atin ng mga biyaya na hindi naman po material, kundi spiritual, yung pagpapatawad po niya sa atin ng ating mga kasalanan. Kailangan po ibahagi po natin sa kapwa natin. Sa akin po, maging sa personal life ko po, mga close family ko po, pag meron pong siguro po nakakasala sa akin, naisip ko po, Ama, bakit po? Kasi mahal ko po sila.
Parang ginagawa ko na po lahat para mapasaya sila. So bakit parang hindi niya nakikita? So alam niyo po ano sasabihin sa akin ng Panginoon, mahalin mo siya. Dahil ikaw pag nagkakasala ka, hindi ba hindi kita tinatalikuran? Sa bawat araw na nagkukulang ka sa akin, patuloy pa rin kitang minamahal. Ganon din ang gawin mo sa kanila, sa kanya. At doon ko po naramdaman na yun po na mahal po ako ng Panginoon dahil nakakaya ko po yun. Kaya sa pagtanggap po sa Panginoon, wag po tayong matakot. Opo, parang sa una po nakakatakot dahil marami po siyang hinihiling sa atin. Yun po, magpatawad, magmahal, para pong hindi kakaya. Subalit sa paggabay po ng Banal na Espiritu, makakaya po natin yung lahat. At napatunayan ko po yun dahil sa dating buhay, hindi ko po talaga magagawa yun. Mataas po ako. Isipin ko po, kailangan po magbago po siya bago ko po siya patawarin. Subalit, napakabuti po talaga ng Ama. Ginagamit po niya ang mahal na apo. At hindi po niya tayo sinusukuan sa bawat araw dahil kung gagawin po natin yun sa kapwa natin, na hindi po natin sila pagpapasensyahan at papatawarin. Parang nasasayang na rin po yung ginagawa ng mahal na apo. Dahil bibigay po siya ng kanyang buhay, ng kanyang oras. Nakikita ko po yung paghihirap niya nung few years nandito po ako. Nag-live po ako ng sandali. Nakita ko po kung paano niya talaga inaalay yung sarili niya sa Ama. Mas nagkaroon po siya ng oras sa akin kesa sa kanyang mga sariling anak. At doon po talaga namulat ang aking mga mata sapagkat hindi po niya talaga gagawin yun kung hindi po talaga ang Ama ang pinaglilingkuran niya. Mahirap pong i-fake po yun. 14 years na po, going on 15, na ginagawa po ng mahal na apo yun. Kaya sa pagmamahal po niya, sa pagtanggap po niya, believe po ako na Diyos ang buhay dito sa dakong ito at walang ibang lugar po. Kahit saan po ako magpunta, kahit saan po ako mapasyal, iba po talaga dito. Lagi ko po sinasabi kung pwede nga lang po, dito na lang po kami. Subalit, yun nga po, hindi nga po pwede. Sa ngayon, kung ipagkakaloob po ng Ama, sana nga po, in the future, dito na lang po kami. Yun lang po at maraming salamat po. Napakabuti mo, kapatid. Subalit sa malayo man po silang lugar. Sa pagtanggap po nila sa Panginoon, daman-dama po nila kung paano kumikilos sa kanila. Subalit, bakit nga po ba tayo palaging naririto na? Hindi natin madama ang pagtanggap natin sa Panginoon. Nagkakaroon pa po tayo ng alinlangan. Kaya, mapalad ang mga taong nasa malalayo sa pamamagitan ng internet at sa pakikinig po ng mga mensahe ng ating banal na espiritu na ginagamit ng ating mahal na Apo Kunching. Lubusan po silang nagkakaroon ng katatagan, kalakasan, kung ano man po ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Ngayon naman po, ang aking naman pong tatawagin ay maghahandog ng isang awitin, ang aking pong kapatid na Annalyn at si Mary Rose. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Parang malungkot po ata kayo. Hindi po ba? Ang Diyos po ay buhay na kung paano pong mga kapatid ko na nagbahagi ay
ang Diyos ay buhay na patuloy na kumikilos sa bawat isa. Amen po. Nung pumasok po ako, ito pong anak na Mary Rose ay bumubulong na kung pwede daw pong mag-duet po kami. Ano naman kako anak ang kakantahin natin? God will make a way daw po. Sige, akma ako sa tema. So, para po sa inyong lahat. Siyempre po sa ating Panginoon. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me, and rivers into the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Amen po ba? God will make a way for us. Amen po ba yon? Di po ba hambing din naman po sa mga binahagi nila na kung paano nga po parang sa tao ay imposible. Parang wala ng kaparaanan, subalit sa Diyos ang lahat po ay posible. Amen po ba? Kaya po marami pong salamat. Maraming salamat sa inyong mga kapatid.
Muli po, ang tatawagin ko naman po ngayon, ang aking pinagkuhugutan ng lakas sa mga pinagdadaanan ng pagsubok, ang aming pong Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, purihin dakila ng ating Panginoon. Bago po ako magbahagi, nais ko lang pong kunin ang pagkakataong ito in behalf ng ating mahal na Apo Kunching at mga kapwa-alagad, Kapatirang Bendamen Mercy, Caps, maraming salamat po sa mga anghel, sa mga tagasunod, sa lahat po na nag-alay, naghandog ng kanilang sarili, ng kanilang makakaya upang matugunan ang anibersaryo. Amen po ba yun? Maraming salamat at salamat sa ating dakilang Ama, siya na magbalik ng lahat ng kagandahang loob na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Pagpapatawad at pagtanggap sa ating Panginoon. Habang naririnig ko po nagbabahagi ang dalawang magkapatid at ang anak, hindi ko po naabutan ang mga naunang nagbahagi. Ito lang po yung pumapasok sa isip ko na napakapapalad nila. Malalayo sila, internet lang ang kanilang ugnayan. Subalit ang pandaman nila malalim. Buhay po ba ang Diyos? Huwag po kayong magtatampo. At yan po yung sa tuwina ay sinasambit ng ating mahal na Apo Kunching. Mas mapalad ang malalayo na nalalapit kaysa malapit na nalalayo. Po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pagtanggap at pagpapatawad ng ating Panginoon, masasabi ko po na ang pagtanggap sa ating Panginoon ay pagtanggap ng isang responsibilidad. Hindi lang basta tatanggapin mo, kilala mo siya, wala ka nang gagawin. Useless. Amen? Kagaya ng sinabi ng aking kapatid na si Julian, ang pagtanggap sa ating Panginoon para po sa akin, sa akin pong pagninilay, na dapat gawin po ng lahat ng tao. Siguro kung masusunod po ng lahat at matutupad, hambing kung paano ang ating mahal na Apo Kunching ay nagbabahagi sa tuwina at ang pagtupad po niya na isa sa patutuo, na totoo ang Diyos na buhay, kung paanong tumutupad sa kanyang katauhan, dapat lang tayong lahat na nakikinig at pinili ng ating Panginoon na mapagawi sa dakong ito na tipanan niya, tayo po ay maging responsible sa pagtanggap sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pagtanggap, paano ba ito? Alam niyo po, hindi mo mararamdaman ang totoong pagtanggap sa Diyos pag wala kang isinuko. Amen? Sabi nga sa tuwina, sinasambit ni Mami Beth, 100%, hindi pwedeng 99%. Kailangan 100% isuko mo ang sarili mo, matatanggap mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Hindi pwedeng hulugan. Ngayon, okay. Bukas, wala. Sa sunod, okay. Hindi pwede. Sapagkat, para po sa akin, ang pagtanggap sa ating Panginoon, isang napakalaking responsibilidad na dapat kang magtrabaho sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, hindi mo mararamdaman ang tunay na biyaya ng ating Panginoon na tinanggap mo siya na wala kang gagawin. Amen? Sa iyong paggawa at pagtupad, gaya po ng pinagsusumakitan at pinagsusumikapan ng mga hinirang, ng mga alagad, lalo na ating mahal na Apo Kunching, habang nagtatrabaho ka sa Diyos, marami siyang biyayang ibibigay sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi lamang biyayang material ang sukatan. Sapagkat kung biyayang material ang sukatan, at ito ang basihan ng mga tao sa pagtanggap sa Diyos, wala na po kami dito. Amen? Bakit po? Mahirap pa rin po kami. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ba yun? Subalit napakayaman po namin sa pagtanggap sa Diyos dahil sa espiritual na kagalingan na ibinigay po niya sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na ginamit sa ating lahat. Amen po ba yun? Alam niyo po, ganun po pala, sabi nga na aking kapatid na si Julian, kapag tinanggap mo ang Diyos, ikaw ang maghahanap ng tatrabahuin mo para sa Kanya. Amen? Opo, hindi pa pwede na, ay, tinanggap ako ng Diyos, tinanggap ko rin siya, may biyaya ako ngayon. Paano kung wala ka ng biyaya? Buhay po ba ang Diyos? Marami ang nakaganapan. Bakit ko po ito sinampol? Hindi ko po kayo pinagsasabihan. Ito po ay karanasan na ipinahihiwatig ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na, anak, sa kasaganaan mo lang ba ako paglilingkuran? At kapag sa pagsubok na iiwan mo ako, huwag mo itong gagawin. Sapagkat, ang mga pinatutupad ko sa buhay nyo bilang pagdalisay, na kung minsan ay akala nyo nabigo kayo, hindi man kayo bigo. Yan ang dahilan bakit ako iniiwan ng mga tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya kawawa si God. Kapag nabibigo ang tao, iniiwanan siya.
Subalit yung totoong tumanggap sa Diyos, kabiguan man ang makamtan, lalo siyang hinahanap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yung pagpapatawad ng Diyos sa akin, chance ko po yun para gumawa ako para sa Kanya. Sapagkat kung hindi ko po naramdaman na ako'y pinatawad ng Diyos, hanggang ngayon, baka wala na po ako sa mundo, baka nasa mundo ako ng tao, pakakapahamakan ng aking nakamtan. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, kung paano ako naakay, kung paano naihakbang ang aking mga paa, kung paano nakilala ko ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, yun po yung chance na binigay sa akin ng Diyos. Na ako'y pinatawad niya, na kailangan ko magsisi at ako'y pinatawad niya para magtrabaho ako sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, halina po kayo. Ang sarap. Siguro maaaring sabihin nyo na, ano naman ang masarap? Eh sila nga nahihirapan. Opo, masarap, mahirapan. Masarap mahirapan. Bakit? Sapagkat sa hirap mo, ang kagaanan na yung Diyos. Sa kawalan mo, ang kapunuan na yung Diyos. Sa lumbay mo, ang kasaganaan na yung Diyos. Ang lahat-lahat ng mabuti ay binibigay ng Diyos. Kaya, paano mo siya iiwan? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, maramdaman niyo po yung nararamdaman ko. Maramdaman niyo po, good provider po si God. Siya na lahat. Na mula nang tinanggap ko po siya sa dakong ito, magsa-10 taon na po ako bilang mother of the house at alagad. Hindi kayang ipaliwanag yung galak. Na sabi nga, hindi na ikaw ang may hawak ng buhay mo, kundi ang bawat gagawin mo sa buhay mo, ang Diyos na ang nakakaalam. At ang bawat tutok din mo sa buhay mo, hindi pwedeng ikaw magdesisyon, kundi hingin mo ang patnubay ng Banal na Espiritu, ang ating Panginoon, upang maiisiayos niya lahat at walang magiging problema. At kung dumating man at pinahintulutan niya na magkaroon ng problema, yun po ay pahintulot lang. Hindi siya ang nagbigay. Pahintulot lang niya yon upang mates mo kung gaano lakas at kalaki ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Halina po kayo. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay walang hangganan. Malawak, sinlawak ng karagatan, ng kalangitan, ng langit at lupa, lahat siyang may hawak. Isipin mo, isa kang tagapagmana ng ating Panginoon, isa kang anak ng ating Diyos. Sino ang magiging laban sa iyo kapag anak ka niya? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, kung sa oras na ito'y 50% pa lang ang pagtanggap niyo sa Diyos, ngayon din, gawin niyo na po na 100%. Amen? Sapagkat sayang po ang panahon. Sa pag-usad ng panahon, hindi pagdakakarakay, alam mo na, kundi dadaan ka sa proseso para lalo mong malaman at makilala kung sino yung Diyos na tinanggap mo sa buhay mo. Buhay po bang Diyos? At lalong higit mo siyang mararamdaman na sa buhay mo'y kumikilos kapag may nagaganap sa iyong kakaiba. Kakaiba na pinahihintulot upang lumitaw ang kaningningan ng ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Natapos na ang 14 na taon at ito yung pasimula ng 15 taon ng pag-ahad ng Diyos sa dakong ito sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Kung mapapansin niyo po sa mga araw-araw na tumutungo, malalim na ang mga mensahe. Bungkal na ng Banal na Espiritu. Ipabungkal po natin ang ating puso para maitanim kung ano yung buto na pwede na mailapat sa puso mo. At ikaw mismo makakahanap ng sagot kapag naipunla na yung buto na yon. At yan po yung sa bawat araw, isipin nyo nga po, may nagtanong po sa akin, taga rito po siya sa lugar na to, pero hindi ko po sasambitin ng pangalan. Napakalinaw po ang tanong. Sabi ko nga, bakit kami ni Mami Beth, madalas po kami napapagtanungan ng mga taong hindi namin alam kung kami kinukutya. Ito po ang tanong niya sa akin. Saan ka pupunta? Sa dambana ng Divine Mercy, tipanan ng ating Panginoon, sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po ang tanong? Word. Talagang werdo ang tanong. Paano masasabi na totoo si Apo Kunching? Ako pa, sa akin pa niya yung tinanong, ha? Amen po ba yun? Alam mo, simple lang po ang sinagot ko sa kanya. Masasabi kong totoo siya, at totoong-totoo talaga siya, sapagkat nabago niya. Nagbago ako. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung walang mababago sa bawat isa sa atin,
hindi lilitaw ang kagandahan ng ating Panginoon. Amen? Kaya, yun po yung challenge. Upang masabi na tinanggap mo ang ating Panginoon at tinanggap mo ang pagpapatawad niya, kailangan may mabago sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang sinagot ko sa kanya. Halina po, nakay ko po siya. Taga-roon ka pala. Dapat masigit ikaw. Mas kailangan mo siya na makilala. Sapagkat nariyan lang kayo, lalakarin lang. Amen? At salamat sa Ama, habang nakikipagkwentuhan po siya, ito po ang pumapasok sa aking kaisipan. Yan anak, yan ang nasa ko. Ilitaw nyo ang kaningningan ko sa pagtupad ko sa buhay nyo. Buhay po bang Diyos? Na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na hindi mo mahawakan, hindi mo masilayan, subalit sa puso mo ay nakapanahan, marami siyang magagawa sa buhay mong tinataglay. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sa pag-usad muli ng unang araw, papasok ng 15 taon, sa pagkakaloob sa dakong ito, buhay pa tayo, wala sa bata, wala sa matanda ang kamatayan, hanapin na natin. Tanggapin na nating lubos ang ating Panginoon. Sapagkat sabi nga Tita Baby, anytime, pwede kang bawian ng buhay. Subalit walang takot ang mga nakakilala sa Diyos. Sapagkat alam niya kung saan kanya ilalagay. Ikaw hindi mo alam kung anong tutunguhan mo. Subalit alam niya kung saan ka tutungo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa panahon po ngayon, sa pagpasok ng unang araw na 15 taon, inaangkin na po namin lahat ang karangyaan at kaningningan ng ating Panginoon na ibubuhos niya sa dakong ito. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi lang sa material, kundi ang kapuspusan ng lahat upang kumilala at magpakilala ang Diyos at magpakilala din tayo sa Diyos at do'y mararamdaman nating lubos na ang kanyang pagmamahal, ang pagtanggap sa kanya ay isang responsibilidad na kailangan nating pagtrabahuan. Amen? Hindi pwedeng nakaupo lang, hindi pwedeng nakarinig lang. Kailangan kung ano yung ibinigay ng Diyos para sa iyo na tinanggap mo siya, lumalim ka at hanapin mo kung ano yung gusto niya para sa iyo. Bakit kanya inakay? Bakit kanya binuksan? Bakit kanya binago? Sigurado, mayroon kang gagampanan. At yan po ang nagaganap sa aming mga alagad, mga caps, mga tagasunod, mga lahat po na nakadama sa dakong ito, hinahanap po kung anong gusto ipatrabaho ng ating Panginoon. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Muli po, maraming salamat, Mother, sa binahagi niya po sa ating harapan, pawang katotohanan po, kung atin dadamhin ang kanyang sinambit. Talaga pong madadama natin kung paano niya tinanggap ang ating Panginoon. Ngayon naman po, ang aking pong tatawagin naman po ngayon upang magbahagi. Sa harapan ito ang aming Mami Beth Chico. Salamat po. Nainip na po ba kayo? Nandiyan na po ang mahal na apo. Kaya po talaga ang pagbabata, merong tinatanggap na gantimpala. Kasi po kung maiinip kayo, wala kayong mapapala. Subalit habang nakikinig kayo, kahit mga alagad lang kaming nangungusap sa harapan ninyo, wala po kayong kamalayan. May tinatanggap na kayo sa ating Panginoon. Amen? Wala po kayong kamalayan. Kanina umalis kayo sa bahay, hindi kayo makababa sa hagdanan, masakit ang tuhod nyo. Nang makarating kayo rito, tinanggap nyo ang Panginoon. Ngayon, isikad ninyo, wala na po yung pananakit ng tuhod natin. Amen? Kanina umalis kayo, ang bigat ng ulo ninyo kasi ang dami nyong iniisip na problema. Ang daming mga samut-samut na problema dyan sa kaisipan ninyo. Subalit na makarating kayo rito, tinanggap nyo ang Panginoon, hindi ba kay saya na, kay aliwalasan ng ating kaisipan? Sinong makagagawa niyan? Walang iba kundi ang Diyos na patuloy nating tinatanggap. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Katulad po ni Mother, hindi ko din po matutulan na mabanggit ko ang pangalan ng mga nagbahagi ng galing sa sumakay pa sa eroplano para makahabol lang na makarating dito sa araw ng anibersaryo. Samantalang tayo, tricycle lang ang sasakyan, tinatamad pa tayo. Sila nga nag-travel. Narinig yung sinabi ni kapatid, ilang hours ang tinravel nila para makarating at makahabol ng anibersaryo. Alam niyo po, na-inspired ako sa mga ibinahagi nila. Julie, ilang taon ka na, anak? 20? Ay, ang bata pa, ano?
Nung panahon na yon, ang iniisip ko, sino kaya mapapangasawa ko? Swertihin kaya ako? Sana swertihin ako sa mapapangasawa ko. Pero si Julie po, nakita niyo po sa kanyang pagpapahayag dito, hangang-hanga po ako sa kanya, na nang makilala niya ang Panginoon, nang siya ay hanapin ng Panginoon at tinanggap niya ang Panginoon, hindi man po total, pero nagkaroon po ng malaking transformasyon sa kanyang buong pagkatao. Amen? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Totoo po, pag tinanggap natin ang Panginoon, meron tayong dapat isuko. Meron tayong dapat na ialay sa Panginoon upang lubos nating maramdaman ang ganap na pagtanggap sa Kanya. Nung unang araw po ng anibersaryo, nobinaryo kung hindi ko po tinanggap ang Panginoon, hindi po magkakaroon ng ganap na kagalakan ng puso ko. Nung unang araw po na binasa ang Novena booklet, nandito po ba kayo nung araw? Sino po nakatapos ng 9 na araw? Wow, ang dami. Congratulations po sa mga nakatanggap. Yan po, napatunayan po ninyo sa Panginoon ang inyong katapatan. Kaya naman po, walang nasayang. Amen? May tinanggap ba kayo? Amen. Of course, may tinanggap sa atin sapagkat sa bawat araw na tayo ay nagiging bahagi ng nobinaryo, nagkakaroon ng kagaanan ang ating puso. Alam niyo po, kung, ano ba tawag doon? Sabi ng mga Jeff Rocks, kung dinedma ko ang panawagan sa akin ng Panginoon, wala po akong matatanggap. Salamat na lang. At kinulit niya ako. Kinulit niya ako para matanggap ko siya. At nandahil po sa kaparaan ng ginawa niya, salamat sa Ama, hinaplos ang puso ko, kaya po siya naman po ay unti-unti. Hindi po ganun kabilis. Hindi po ganun kabilis ang pagtanggap sa Panginoon. Mamumuhunan po tayo, pero sa pamumuhunan natin, ang magbibigay ng puhunan siya rin upang mapagtagumpayan natin ang ating pagtanggap sa Kanya. Siguro po kung hindi ko siya natanggap, hindi po magiging ganap ang kagalakan na mararamdaman ko sa puso ko. Nung pong unang araw ng nobinaryo, magkatatabi po kami doon, habang binabasa po yung novena prayers, hindi ko po talaga mapigilang hindi matulo yung luha ko. Sapagkat sa ganang sarili ko, kung hindi ako ginamit ng Panginoon, para mabuo yung novena prayers na yon, kung hindi ko tinanggap ang Panginoon, hindi magkakaroon ng possibility sa sarili ko na mabuo yung novena booklet na yon. Alam niyo po ba? Hindi po ako nagmamalaki kasi hindi naman po akin yun eh. Ginamit lang po ako ng Panginoon. Subalit ang lahat ng nilalaman ng novena prayers na yan, sa Kanya po lahat ng galing. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya salamat. Akong isang napakaswail na anak, na inaho niya sa putikan, ay binigyan niya ng pagkakataon upang gamitin ang pagkatao ko na mabuo ang novena booklet na ito. Alam niyo po, nasa taas po ako sa dormitory. Pinepresent ko po kay Mother. Mother, dagdagan mo nga itong opening prayer na to. Tandang-tanda ko po yung idinagdag niya ron eh. Yung mga hindi binigyang pagkakataon na maisilang ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Kay Mother po galing yun, binahagi sa kanya ng banal na espiritu. At sa pamamagitan po namin dalawa, nabuo yung panalangin. Bakit nga po ba hindi hiwagang mula sa Panginoon? Ibinahagi po sa akin ng banal na espiritu. Baka po sabihin ninyo, mga pilosopo, ang gagaling naman nila, binabahaginan. Inaangkin namin, banal na espiritu ang nagbabahagi. Bakit? Simpleng mathematics, mabuti eh. Pagka mabuti, kanino? Sa Kanya. Pag hindi mabuti, sa kalaban. Kung sa ikabubuti ang ibinabahagi, 100% sure ako, banal na espiritu ang nagbabahagi sa amin. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hindi man po, bago po sa akin ibahagi, yung format ng prayer, muli ko po itong uulitin, sa ating pong pananalangin, ayon sa format na ibinigay sa akin ng Panginoon, dapat ang unang bahagi, papuri at pasasalamat. Magpuri muna kayo sa Ama, sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay na tinanggap nyo sa Panginoon. Second part. Third part, saka pa lang, hindi. Second part, humingi kayo ng pagsisisi.
linisin ang puso't kaisipan sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. Pag nagawa nun ngayong pagpupuri at pagpasalamat, nagsisi na kayo sa Panginoon at humingi kayo ng kapatawaran, saka kayo humingi kung ano yung gusto ninyong hingin sa Kanya. Yun po yung format na ibinigay niya sa akin. Na nung gawin yung prayer, nagulat ako. Hindi pa man sa akin binabahagi yung format na yun, yung prayer po, opening prayer sa Nubina, naka-format na po doon. Naka-format na doon sa format na ibinigay sa akin. Kaya 100% po ako talaga. Tinanggap ko ang Panginoon, pinagtiwalaan niya ako, para mabuo yung Nubina booklet na ito. Ngayon po, recently lang, sabi ko, ano ba yung sinasabi bago basahin? Pagkakako ang sinabi pagbasa mula sa banal na kasulatan, maku-question kako tayo. Sapagkat ang mga pagbasa sa bawat araw ay aral ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Pero, subalit, nakaakma pa din, nakaangkla pa din sa nilalaman ng ating Biblia, sa banal na kasulatan. Kaya hindi po tayo, wala pong kaligawan, walang kaligawan, sapagkat ang mga mensahe ay idinatal sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Mga kapatid, buhay ang Diyos. 3 araw lang pong ginawa yung Nubina booklet ngayon. Pinagkatiwala sa aking pagkatao na mabuo ang Nubina booklet sa loob ng 3 araw. Hindi pa po 24 oras yun, ha? Kasi po uma-attend pa ako dito sa araw eh. Pagkatapos ng gawain sa hapon, saka ko pa lamang po yung tututukan. So bali, 3 hapon, kasama na po yung gabi. Pagka binabahagi na niya ako, nakakasama ang gabi, nabuo po yung Nubina booklet. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nanamnam niyo po ba yung mga nilalaman? Yung mga panalangin doon, o para lang kayo nagbasa ng comics, pinroject sa projector, binasa ng mata, wala lang. Hindi po. Kung iyon po'y nilagay ninyo sa inyong puso't kaisipan, mararamdaman nyo po ang pangungusap ng Panginoon sa inyo. At ito'y mararamdaman nyo lamang kung tinanggap nyo na ang buhay na Diyos sa ating buong pagkatao. Kasi po mga kapatid, kahit po sino pa yung magsalita dito, kaming mga alagad, ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung wala po kayong pagtanggap sa inyong puso't kalooban, anong mangyayari sa mga aral na yan? Pasok sa kanan, labas sa kabila. Walang papasok sa kaisipan, walang papasok sa puso upang ito ay maisabuhay. Upang tayo ganap na tumanggap, pakita natin ang ating pagtanggap sa pamamagitan ng pagsasabuhay kung ano man po yung mga aral na ating natatamo sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Diyan po natin mababakas eh. Paano ko malalaman si Tita Lucy kung tumanggap na? Siya po'y araw-araw ay nandirito. Mula po nang sa'y maging isang tagasunod, araw-araw sa'y nandirito. Gagamitin ko lamang po siyang halimbawa. Paano po natin malalaman na sa'y tumanggap na? Paano natin malalaman sa'y nakatanggap na? Malalaman natin kung mayroon ng pagbabago sa dating sino siya. Sino ba siya noon at sino siya ngayon? Siya lamang po at ang Panginoon ang nakakaalam nun. Amen? Pero sa ganang kanyang sarili, masasabi niya na may tinanggap na ako. Bakit? Hindi naman kailangan ng malalim na pagninilay dyan eh. Mismong tayo sa bawat sarili natin. Madadama natin kung natanggap na natin ang Panginoon sa paanong kaparaanan. Dati chismosa ka, ngayon hindi na. Ibig sabihin, tinanggap mo na ang Panginoon. Ang aral na mula sa banal na espiritu, na huwag ninyong pag-uusapan ang taong hindi ninyo kaharap at ito'y isinabuhay ninyo, isang palatandaan po iyan na tinanggap mo na ang ating Panginoon. Amen? Kung halimbawa, ikaw yung tipo ng tao na madali kang maratel. Yung bang madali kang, ano ba tawag sa Tagalog noon? Yung mabalisa. Madali kang mabalisa. Sa maliliit na problema, nababalisa ka. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga aral, anak, huwag kang mabalisa. Kung ganap kang nagtitiwala sa aking kapangyarihan, ano bang problema mo ang hindi ko mabibigyan ng solusyon? Subalit dahil hindi mo pa natatanggap ng tahasan ng Panginoon sa buhay mo, sa isang simpleng problemang aatake sa'yo, nai-stress ka.
Nadidisappoint ka. Kaya ano po ang nangyayari? Sapagkat hindi mo pagganap na natatanggap ang Panginoon sa buhay mo, mga problemang dumarating sa buhay mo, nararatel ka, nai-stress ka, nag-iintindi ka, ayun po, anong mapapala? Karamdaman. Binanggit na po ng dalawang kapatid kong nagbahagi, ang sa tuwin ay sinasambit ng mahal na Apo Kunching sa kanila, sa mga bukol na tinanggap nila, anong sinasabi? Kapatid, stress lang yan. Kapatid, ano isang salitang sinabi ni kapatid na Aw? Nagsimula sa letter D? Depression lang yan. Stress lang yan. Depression lang yan. Mga kapatid, pag yung dalawang ito, pinanahan ninyo sa pagkatao ninyo, lahat ng uri ng sakit, salun-salun ninyo. At ano ang gamot dito? Upang hindi ka magkaroon ng stress at depression sa buhay ninyo, hindi nyo po kailangan ng mga kung ano-anong gamot na dapat nyong i-take para makalma lang kayo. Alam niyo po yung iba, yung sobrang depression, may iniinom silang mga gamot na pampakalma eh. Pero ang side effects nun, sa una lang tatablan kayo, pag na-immune na yung katawan ninyo, hindi na kayo mapapalagay pag hindi kayo umiinom nito, kaya parang nababaliw na kayo. Hindi na kailangan dito yan. Totoo ba yung sinasabi ko? Meron bang ganun dito? Sobrang depression sa buhay. Ang dito po sa dambanang ito, pag tinanggap ninyo ang aral ng banal na Espiritu, ano bang karamdaman ninyo ang hindi gagaling? Kayang-kayang pagalingin ng Panginoon ang lahat ng uri ng karamdaman. Hindi tao ang magpapagaling sa atin. Mayroon tayong dakilang manggagamot na magpapagaling sa ating mga karamdaman. Kilala nyo ba siya? Walang iba kundi ang divine mercy. Ang awa at habag na sa bawat ating karaingan, siya ang magbibigay ng kalutasan, anuman ang problemang pinagdadaanan natin sa buhay. Subalit, hindi natin matatamo ang lahat ng iyan kung kulang tayo ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya dapat po, ma-format na natin yung isip natin. Na once na kinilala natin ang Panginoon, tanggapin na natin siya ng walang pag-aalinlangan. Sabi nga po, nabanggit ni Mother, at nabanggit ko daw po noon, ang pagtanggap sa Panginoon dapat walang kulang. Dapat ang hinihingi ng Panginoon yung talagang buo, 100% na pagtanggap sa Kanya. Walang kulang ni gabahid man, sapagkat kung mayroon pang kulang ang pagtanggap nyo sa Kanya, hindi pa rin magiging lubos ang mga biyayang ninanasan ninyong matanggap mula sa ating Panginoon. Dapat po mga kapatid, kung ganap na nating natanggap ang ating Panginoon, relax na tayo sa bawat araw eh. Hindi ba kapatid? Dapat relax na. Huwag nang nag-iisip ng kung ano-anong problema. Huwag nang isipin yung 5 anak, may mga asawa na isa-isa pang iniintindi. Talagang nakakabaliw yan. Ang makalulunas lamang yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na pag tinanggap nating ganap sa ating buhay, ito po kasi ang susi eh. Pag natanggap nyo ng buong buo ang Panginoon sa ating buhay, relax na po tayo eh. Bakit tayo magre-relax? Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya na ang lahat-lahat, siya ang bahala. Muli ko po itong uulitin. Ayaw po ng Panginoon na inuunahan natin siya. Dapat po sino manguna? Siya ang dapat manguna. Huwag nating inuunahan ng Panginoon sa mga plano natin sa buhay. Sino dapat magplano para sa atin? Siya. Ang problema kasi hindi mo naman trabaho tinatrabaho mo Ang pagpaplano ng buhay mo, walang gagawa nito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad nga po ng sinabi ko, hambing sa nakasakay sa isang sasakyan. Umalis ka dyan sa driver's seat. Hindi ikaw ang magmamaneho ng buhay mo. Umalis ka dyan. Doon ka sa likuran. Likuran nino? Likuran ng Panginoon. Sino ang nasa driver's seat? Ang Panginoon. Sapagkat siya ang magmamaneho ng buhay mo. At pagka pinagtiwala mo sa Kanya, ang pagmamaneho ng buhay mo, 100%. Dadalin ka niya sa maaliwalas at sa tuwid na daan. Subalit, kung ikaw ang uupo doon, gaano kasigurado na sa tuwid ka pupunta, hindi ka naman Diyos. Kaya ipagkatiwala mo sa Kanya, anak, umalis ka dyan. Ako dyan sa driver's seat. Ako magmamaneho ng buhay mo.
doon ka sa likuran ko, maupo ka ng komportable at hintayin mo kung saan kita dadalin. Magaganap lamang ang lahat ng ito sa buhay natin kung tayo ay ganap na tatanggap sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na magtuturo sa atin kung paano natin tatanggapin ang ating Panginoon. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa magandang binahagi niyo po sa aming harapan. Nakinapulutan po ulit namin ng mga aral na talaga pong buhay na buhay sa pamamagitan po na katauhan ni Mami Beth Chico. Muli po, isa ko po pong tatawagin sa oras na ito, ang aming kapatid na Diyos Tulpo. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kumusta po kayo pagkatapos ng ating anibersaryo? Masaya po ba tayong lahat at fulfilled po ba ang ating mga puso? Lahat po ba kayo nakadalo? Ano po ba ang ating natanggap nung anibersaryo? Yung ating bang mga intention, yung ating mga hinihiling po ba ay naibigay po ba sa atin? Huwag po kayong mag-alala kung hindi natin natanggap yung iba na ating hinihingi. Siguro may mas plano ang Diyos na mas maganda pa ang ibibigay niya at higit pa sa ating hinihingi. Ang pagtanggap po sa Diyos, nung pong bago pa po ako rito, inaamin ko po na hindi po ako masyadong tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat wala po sa aking isip kung ano po ang aking magagawa o makukuha sa ating dambana at hindi ko po kilala si Apo Kunching. At yun po ay ang aking pagkakakilala lamang sa kanya ay isang manggagamot. Hindi ko po ito nailagay sa isip ko na siya pala ay ginagamit ng Espiritu. Espiritu ng Ama at Espiritu ng Anak. Sa akin pong pagpunta-punta rito nung mga panahon na yon, ay ang hirap ko pong tanggapin. Although natanggap ko naman siya bilang napag-aralan ko sa aking elementary, high school, at hanggang doon na lamang po. Subalit nung ako ay naririto araw-araw, unti-unti po na nakikilala ko ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. At yun po ay ang pagkilala sa Kanya ng mas malalim ay hindi po overnight para sa akin. Napakahirap po. Hanggang sa nakilala ko sa pakikinig ng mga banal na mensahe ng ating banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, ay ang kanilang sinasabi ay unang-una ay ang pagtanggap ng iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Dapat ikaw ay magbalik loob. Ibigay mo ang lahat ng iyong sarili sa Kanya bago mo masasabing tinanggap ko siya. Sapagkat kung mayroon pang mga nandirito sa atin na sinasabi nila excess baggage, na hindi mo maiwan-iwan sa dati mong buhay, sa buhay mo dito sa lupa, napakahirap pong tumanggap na ang Diyos ay buhay sa ating puso. Amen po ba yun? So, ang nangyari po sa akin ay unti-unti, hanggang po sa naging alagad ako, at ang pagkakaalam ko po ay okay na ako, natanggap ko ng Diyos. Hindi pala hindi naman pala nagtatapos sa magiging alagad mo. Mas malalim, mas maraming pagsubok, at pag may pagsubok, may pagdalisay, mas nakikilala mo ang Diyos na buhay. Amen po ba yun? Sapagkat kung wala ang ating Panginoon, babalik ako sa dati kong buhay. Yung nambubugbog ng ibang driver. Yung mga ganun ba? Yung mga, sige. Pero pag nandyan na ang Panginoon, ang pasensya mo, napakalawak na. Pag nandyan, natanggap mo na siya, lahat ng gagawin mo, nasa isip mo. Hindi ko nagagawin ito kasi ang Diyos ay nasa akin.
Hindi ba po ba yun? Mayroon na po ba kayo na experience na gano'n na pagka na may nakita kayo, may gusto kayong gawin na hindi mabuti, hindi nyo tinutuloy sapagkat alam nyo na ang Diyos ay nasa inyo. Natanggap nyo na. Amen po ba yun? Sapagkat ang pagtanggap yun ay surrender. Kung lahat po ng atin mga pagkakamali nung araw at gusto natin talagang magbago, isinusurrender muna natin siya para matanggap natin siya. Kaya pag natanggap na po natin yon, ang sabi po ng Tita Tabet ay kailangan may pagbabago, may pagpupuri, pagbabago, at lahat ng ating hinihiling ay hindi pwedeng hindi niya ibigay. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, kung ano ang aking promise sa inyo, ay tutuparin ko. Pero ano naman po ang magagawa natin sa Kanya bilang pag natanggap natin siya? Yung mga promises din po natin na mahalin natin sila, mamahalin natin siya, magbabago tayo. Magagawa rin kaya natin bilang pagbabalik sa Kanya kung ano ang kinuha niya sa ating pagbabago. No? Binigyan tayo ng isa pa. Kasi pag ang tao nagbago, pangalawang buhay na niya yun. Kaya wag na natin balikan yung unang buhay na napakahirap po pumunta rito. Kaya mapapalad po tayo sapagkat nagkaroon tayo ng pangalawang buhay dito sa atin dambana, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya ang pagtanggap po sa Panginoon ay unang-una ay kailangan magkaroon po tayong surrender, magbago, bago maging malawak sa atin na pag ang tinanggap mo ng Panginoon, ikaw ay mahirap na magkasala. Amen po ba yun? Sapagkat ang pagtanggap sa Kanya, narito lagi sa ating kaisipan. Sapagkat experience ko po yan, no? Pag magagalit na po ako, sasabihin ko, ay ang Panginoon, lalo na po ngayon, na magulo yung bahay natin, yung imahen ko ng Divine Mercy nasa kwarto. Hindi po, dati-dati, sige, pag nagbihis ka na lang yan. Ngayon magbibihis na, pupunta pa ako sa likod niya. Ayaw kong makita niya na ganun, parang ko ang respeto, di ba? Minsan pagka galit na ako, parang gumagano na yung lalabas pa ako. Kasi ayaw ko, nakakahiya eh. Kasi pag tinanggap mo ng Panginoon, nahihiya ka na sa lahat ng mga ginagawa mong mali. Kaya kung minsan gusto kong antakpan na si Divine. Sabi ko, Divine, pasensya ka. Pero hindi, tinanggap mo na yun kahit hindi mo siya takpan. Kahit na nandyan siya, ito, at saka ito, yung budhi na ang Diyos na tinanggap mo ay laging nandyan sa iyo. Kaya mga kapatid, mapapalad po tayo at magpasalamat sa kinalugdan sa ating mahal na Apo Kunching, sapagkat kung wala siya, hindi tayo makakarating dito. Dahil hindi naman natin nakikita ang Ama, hindi natin nakikita ang Anak, hindi natin nakikita ang Espiritu. Subalit sa Kanyang katauhan, nandun lahat, nananahan sa Kanya ang Espiritu. Kaya pagka meron po tayong pagtanggap na tinatawag, na lubos-lubos na pagtatanggap, pati ang Kanyang ginagamit, ay dapat matanggap din natin. Na wag po natin siyang huhusgahan na hindi siya totoo. Huwag po natin siyang husgahan na siya ay, alam niyo po, ang mga husga-husga na may kasamang inggit. Kaya po, ang ating mahal na Apo Kunching ay totoo. Siya po ay ginagamit ng banal na Espiritu. Maraming salamat po at magandang umaga po. Muli po, maraming salamat sa lahat na nagbahagi at nag-alay ng awitin sa ating Panginoon. Ang lahat po ay inaanyayahan ng tumayo at maghawak-hawak ng kamay upang awitin ang itinurong panalangin.